yung i-reject mo siya. Yung hindi mo na siya tatanggapin. Dahil puro lang din pasakit yung naibibigay sa'yo. Yon, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, tigdagan ko pa ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito is best revenge sa lalaking nagbibigay sa'yo ng pasakit. Okay? Ito mga utol, ituturo ko sa inyo yung pinamakamatibay na paghihiganti para mabigyan nyo rin ng pasakit yung mga partner ninyo or yung mga lalaki na nagbibigay din ng pasakit sa inyo. Okay? So ito mga utol, una sa lahat, kapag binibigyan lang kayo ng mga pasakit ng mga kalalakihan or ng mga partner ninyo, isa lang po ibig sabihin yan. Okay? Kundi sa totoo niyan ay hindi po buo or hindi na buo yung pagmamahal niya sa iyo. That's why yung naibibigay niya sa iyo ay puro na lang pasakit. Kasi kung minamahal ka pa ng lalaking ito ay dinadarama ka nito utol. May pag-alala, yes, dinadamdam ka. Or bago niya magagawa yung isang bagay is iniisip muna niya kung masasaktan ka ba or hindi. Dahil sa pagmamahal. So ngayon na which is puro pasakit na yung binibigay sa'yo, which is pagdating rin sa'yo ay nasasaktan at saka nasasaktan ka na mas lalo nang itong nagpapahirap din sa'yo, yes, magagarantiya po natin yan utol na wala na pong pagmamahal dyan. Okay? So ngayon sa mga kababaihan, okay, na nagsisik ng revenge para sa mga lalaki or sa mga partner nila na palagi nilang silang niloloko or palagi nilang sila binabigyan ng pasakit is parang para talaga to sa inyo mga utol. So ngayon, ito direct to the point. Ano ba ang mas mainam ninyong gawin para makapaghiganti kayo sa lalaki na nagbibigay sa inyo ng pasakit? Una sa lahat ay mag-no contact ka muna. Yes. So ngayon, paano ba natin magawa ito kung mahina yung loob mo? Yes, na una talaga din sa pinakabala natin utol ay lakasan mo yung loob mo. Dahil ito yung kailangan. Para makahakbang ka. Na maitawid mo yung sarili mo. Sa kaligayahan. Na maialis mo yung sarili mo sa kalbaryo na ito. Or sa situation na kung saan ka nahihirapan. Kasi kung hahayaan mo lang na mahina yung loob mo, talagang hindi ka makakaalis sa kung ano yung meron sa situation mo sa ngayon. Na kung saan ka nahihirapan, na kung saan ka nasasaktan. So ganun pa man mga utol, kailangan mo talagang tatagan ang iyong nararamdaman. Na which is mag-no contact ka muna. Yes, or mag-pull away ka. Kung magkasama man kayo sa iisang bubong is mag-pull away ka. Kung mag-long distance man kayong dalawa is mag-no contact ka. Kasi nga palagi ka lang nahihirapan, di ba? Palagi ka nang nasasaktan. So ngayon is mag-no contact ka nang walang pasabi. Or pwede rin sabihin mo sa kanya na humingi ka muna ng space. Pero ito mga utol, sa pag-no contact ninyo or sa pag-pull away ay kailangan is magdahan-dahan ka na rin mag-move on. Kasi sa pag-move on is dito mo maitatag ang iyong sarili. Na mas lalong tatatag ang iyong nararamdaman. Na mas lalong magiging buo yung iyong magiging desisyon. Okay? Now which is yung next move natin is magpahabol ka kung sakali na maghabol siya. Yes. Dahil ito mga utol, magagarantiya ko rin sa inyo na karamihan din sa lalaki ay sigurado babalik at babalik pa yan. Maghahabol at saka maghahabol pa yan. Lalong lalo na kapag ramdam niya sa sarili niya na siya yung may pagkakamali. Kapag alam niya na siya rin yung nakagawa ng kasalanan. Na kapag alam niya na kung ano yung dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay, kung bakit mo nagawa na mag-no contact. Dahil din sa mga pinagkagawa niya. Na matagal ko na rin itong sinasabi utol, na kapag may nararamdaman kang hindi maganda sa kanya is umalarma ka. Yes, huwag mong hayaan na maging sunod-sunuran ka lang. Huwag mong hayaan na okay lang sa'yo dahil natatakot kang mawala siya. Kailangan mo talagang ipakita na hindi ka takot kung mawala siya.
lalong-lalo na kung may pagkakasala siya sa'yo or may mga pagkakamali siyang nagagawa, lalong-lalo na sa loob din ng relationship ninyo. Okay? And then ito mga utol, di ba habol na siya ng habol, pero nagpapahabol ka, nagpapakipot ka, hindi mo siya kinikibo, okay, puro thumbs up ka lang, puro okay ka lang yung mga sagot mo, or kung minsan is hindi mo talaga siya pinapansin, hindi ka na nagiging responsive, okay, hindi mo na rin sinasagot yung tawag niya. So ngayon yung next move natin or yung pangatlo na dapat ninyong gawin is reject him. Kailangan mo siyang i-reject. Na dito na talaga papasok yung best revenge natin na paghihiganti utol na hinahanap-hanap mo. Na kailangan talaga is kapag gusto niyang bumalik sa'yo, yes, nagpahabol ka, pinatagal mo pa, yung pala is mauuwi lang din sa wala. Hana, hindi mo na siya kailangan. Yes, pwede mo na rin sabihin sa kanya na hindi na kita kailangan, pasensya na, tapusin na natin to, ayoko na rin. Yes, pero hindi lang hanggang salita utol ha, kailangan is ipakita mo rin sa gawa. Sa pamamagitan na panindigan mo yung naisabi mo. Sa oras kasi na naisabi mo ito sa kanya, syempre magmamatigas din ito. At saka isa lang din papasok sa isipan nito na babalik at babalik ka din. Yes, so ngayon, ang mangyari is gagawin niya rin yung no contact rule. Or mag-pull away din siya. Or hindi na rin siya magpaparamdam. The which is dito na rin papasok na matatakot ka na naman. Or ikaw na rin yung matatakot. So again mga utol, kagaya sa number 1 natin, kailangan talaga is tatagan mo ang iyong damdamin. Tatagan mo ang iyong sarili. Maging matibay ka muna. Kasi ito talaga yung pinakabala natin eh. So ngayon, once na hindi na siya nagparamdam, di ba? Kailangan talaga is huwag kang matakot. Dahil once na sumablay ka dito or sumubmit ka, naging submissive ka, patay kang bata ka. Babalik at babalik ka na naman sa cycle na kung saan ka mas lalong nahihirapan palagi. So kaya natin ito ginagawa dahil sinasalba lang natin yung sarili mo utol. Kailangan mo talaga itong gawin. Para makaalis ka na sa situation na ito. Na kung paulit-ulit kang sinasaktan, for sure talaga. Paulit-ulit lang din yung situation ninyo. Na mas lalo ka lang masasaktan at saka masasaktan, mahihirapan at mahihirapan. So ngayon, sa point o sa stage na hindi na rin siya magpaparamdam, hayaan mo na utol. Kasi yun nga, yung na-conclude nun is babalik at babalik ka din. So, kailangan mo talagang ipakita sa kanya na mali yung conclusion niya. Na hindi na ikaw itong tao na palagi niya na lang nauuto. Which is ikaw na itong tao ngayon na nagiging smart na. Na nag-iisip na. Na hindi yung pinaikot-ikot lang, hindi yung binubola lang, hindi yung minamanipula lang. Okay? So ngayon na hindi ka rin natakot dahil nawala siya na hindi na rin siya nagparamdam, hayaan mo lang utol. Diba dahil nasabi ko na kanina, dahan-dahan ka na rin mag-move on. Kasi yun nga, yung pinaka-best revenge natin dito ay yung i-reject mo siya. Yung hindi mo na siya tatanggapin. Dahil puro lang din pasakit yung naibibigay sa'yo. So ngayon, once na nagawa mo ito sa tama, na hindi mo na siya tinatanggap pa, talagang magsisisi at saka magsisisi yung lalaki na ito. Or for sure, magkaroon pa siya ng maraming realization at saka magkakaroon pa ng konsensya sa sarili niya. Okay? So yun na po mga utol para maramdaman niya rin kung sino yung sinayang niya talaga. Which is, ikaw po yun. So yun na po mga utol, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.